Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Taong 2001, kaming mga magkakaibigan ay pumunta sa isang albularyo na nagngangalang Nestor, o sa katawagan ng iba ay Ka-Estong. Siya ang pinakamagaling na manggagamot dito sa Oriental Mindoro. Isa siya sa pinuno ng mga babaylan na naghahawak ng madaming miyembro ng mga manggagamot sa Mindoro. Tuwing sasapit ang mahal na araw ay agad kaming sinasabihan niya na kami ay pupunta sa araw mismo ng Biyernes Santo. Kaugalian niya na magbahagi ng mga mutya o medalyon tuwing sasapit ang mahal na araw. Ika nga, sa kasabihan niya ay kailangan niyang magbawas ng mga kagamitan na pang-espiritual o mga mutya na buhat sa kalikasan. Dumating ang araw ng Biyernes Santo at agad nga kaming nagtungo sa kanyang lugar sa Nauhan. Dakong alas 7 ng umaga ay ando doon na kami at kapansin-pansin na napakadami na mga mag-aanting o antingero na nagtitipon doon para magpabuhay ng mga gamit. Nang dumako na nga sa oras ng pagbabasbas ng gamit ay napakadami na nakalatag sa isang lamesa, mga mutya, mga medalyon na ipabubuhay sa kanya. Pagkatapos ng ritual at pagbabasbas ng mga gamit ay agad siyang pumasok sa kanyang silid para doon ay kunin ang mga gamit na kanyang ibabahagi sa mga taong kasamahan namin noon. At nang ilabas na niya ang mga medalyon o mga mutya ay nagsabi siya sa amin na meron siyang isang mutya na ipagkakaloob, ngunit may isang pagsubok na dapat naming malampasan. Dumako na nga sa kami ay isa-isang pinapili o pinadampot ng mga medalyon o mutya. Isa-isa kaming pumili o kumuha ng mga gamit na kanyang binabahagi. Kakaiba ang mga gamit na ito, lubhang napakalakas ng kanilang mga aura, at mararamdaman mo din sa paghawak pa lang sa mga gamit na ito ang dumadaloy na lakas at puwersa sa iyong buong katawan. At ng mga oras na yon ay agad siyang nagsabi na magsitahimik muna ang lahat. Kinuha niya ang isang sisidlan na kulay pula at doon siya ay may kinuha na isang warimoy bato na kulay puti. Inilagay niya ito sa kanyang palad at dahan-dahang ipinakita. Ito ay isang mutya na buhat sa sapa. Ipagkakaloob ko ito sa taong makakakuha nito sa lamesang nasa harap nyo. Ayon ang kanyang tugon sa amin. Agad niyang ipinatong ang batong iyon sa isang lamesa
Ngunit bago niya ginawa yun, ay binasa niya muna ng laway ang batong iyon. Pagkapatong niya pa lang sa lamesa ay sinabi niya agad na kung sino man ang makakakuha nito ay mapapasa kanya ang mutya na ito. Agad na nagpakitang gilas ang isa naming kasamahan. Pilit niya itong kinuha sa lamesa, ngunit wari mo'y ito ay nakadikit na hindi man lang natatanggal. Halos nga umangat na ang paa ng lamesa. Sa mga pagkakataong iyon ay lahat kami ay napatulala sa aming nasaksihan. Madami ang nagtangka na tumanggal sa batong iyon, ngunit ni isa ay wala man lang nakakuha. Sa pagkakataong yon ay agad niya itong kinuha sa pamamagitan ng pagpapahid ng langis at agad itong natanggal. Sinabi niya kung ano ang pangalan ng mutyang iyon. Ito ang tinatawag na mutya ng linta. Sinabi niya din na ito ay nakuha niya sa isang batis sa lupon ng mga linta. Ito daw ay napakainam na gamit, lalo na sa kabal sa balat. At ito daw ay nagagamit din na pangpaamo. Halos lahat kami ay nagulat sa aming mga nakita. Yun pala ang tunay na mutya ng linta.